So GSIS, sangkot na naman siya on another issue that making headlines in the previous days, and that is yung investment niya on Alternergy, 1.45 billion worth of investment. GSIS Alternergy investment scandal, ombudsman finds a strong evidence of guilt in Vic Veloso's 1.45 billion buy-in of Vince Perez. Sinama nila sa headline yung word na startup, 'di ba? So here's an article from billionario.com na mamaya tignan natin. So Alternergy is a quite fairly new business, no? Kaka-IPO lang nito, okay? And nasa siya, no? Power sector. Na para sa akin, kung ako lang, no? Tinatanong ko sa akin lagi kung maganda bang investment ang Alter. So sa ngayon hindi ko pa masasabi. Kasi nga, hinahanapan ko pa siya ng tinatawag na proven track record of consistent na profitability na sa ngayon wala siya nun. Diba? Kasi etong business na to, busy pa siya mag-build na kanyang mga asset. So whether magsasucceed siya moving forward is depende sa nilang execution, kasi etong business na ngayon is taking so much leverage tulad ng ginawa ni Asen, di ba? Kumbaga parang yung strategy niya na nakikita ko is similar sa ginawang strategy ng Asen. Aggressive growth expansion through taking so much leverage. And you know what happened with Asen? So Asen, gumawa siya ng rally dito kasi siya yung naging darling dati ng mga renewable na companies. So while yes, nagre-report siya dati ng minsan tumatalon yung kanyang nire-report na earnings, diba, revenue, kapag kunyari may bigla siyang nabibuild na asset. Pero all of those expansion effort kasi is pinondohan niya through massive debt. And yung mga ganyang massive debt, hindi agad yan ma-wipe out okay? And of course, kailangan mo ng magandang execution sa mga project kasi eventually baka kainin ka ng leverage. So bumagsak ulit si Asen, no, from as high as 11, naging 2.6 na siya, and pinaliwanag ko bakit bumagsak siya, no. I think it's a classic example of fundamentals and overvalued stock. Ito, okay. Ngayon, in the case of investment ng GSIS, ang ginawa pala nila is preferred share, 'di ba? So makakuha sila ng dividend yield. Na kapag preferred shares, may kayo, or may sila preferential treatment, no? Sila yung unang bibigyan ng cash dividend bago yung mga common shareholder. Pero bago bigyan ng dividends yung mga preferred shareholder, mas una pa rin syempre yung mga yung mga pinagkakautangan nila, okay? Na hindi lahat ng preferred shares or dividends from preferred shares is guaranteed. Lalo na kung walang na-generate na cash flow yung business, mahirapan yan, okay? Or I should say, pag naipit sila, potential hindi sila mamigay ng dividend, just like what happened with PNX, di ba? So si PNX parang there's some news dati na tinigil niya muna mamigay ng preferred dividends kasi nga nahirapan yung business na mag-generate ng cash flows. Na actually malaking issue to kasi the Office of the Ombudsman has ordered preventive suspension ng general manager and 6 other senior officials in connection with a controversial 1.45 billion investment. Kapag tinignan mo yung kanilang investment, okay siya Ayan
magkakaroon sila ng 8% per annum na na payout or dividend yield over a total of ata to, 5 years ata yung nabasa ko. Ay hindi, 7 years nga di ba? So over that 7 period, makukuha ng investment yung kanilang 56% na ROI, di ba? 7 times 8%. Na yung 8% na yan sa ngayon is higher than the prevailing interest rate, even higher than the Pag-ibig MP2, di ba, na dividend yield. So technically parang attractive yung ginawa niyang investment. Ang question dito is whether kasi yan whether mababayaran, di ba, ng Alternergy yung kanyang ito 118 million na dividend payout year over year kay GSIS, kasi nga pa lang siya wala pa siyang history. In my personal opinion, at least wala pa siyang consistent history of being a massively profitable business, kasi nga nagbi-build pa lang siya ng asset niya, di ba? In fact, ang performance nito 2024 is nasa pa lang ang nire-report niya pa lang is around 30 million. And then sa ngayon, iba rin ata yung nito, fiscal year nito, parang 9 months niya na ata to. So 101 million, di ba? So medyo lumalapit na siya ng lumalapit sa dividend payout, no? Na kailangan niyang ibigay sa GSIS. And then yung proceeds mapupunta on, of course, no, yung mga bago niyang tinatayong project, which is a total of 225 megawatt capacity. Kaya nga very very crucial yung execution ng business nito sa pag-build ng kanyang mga asset para sustainable yung yung dividend payouts niya sa GSIS. Ngayon ang lugi dito is yung mga common shareholder, kasi a lot of the cash flows ngayon na i-generate ng Alternergy, for sure mapupunta yan sa pagbabayad ng kanilang utang, massive debt. And then after that, kailangan din nila magbayad sa GSIS, no? In fact, nag-declare to ngayon ng dividends recently. 0.01, significantly lower than the 0.345, di ba, na dineclare nila noong 2024. So 0.01 divided by 1.04. So kung dividend investor ka dito, talagang wala ang asahan dito ngayon. Okay, ayan kapiranggot lang. Ang asahan mo rito is bago gumawa siya ng price action tulad ng ASEN, na kunyari pa-excite na naman yung mga investor. Uy, Alternergy, sunod-sunod yung kanyang project. Kaliwat kanan may mga natatapos and nagko-contribute ng additional growth. Kung makuha niya yung ganong optimism, then good for common shareholder. Ngayon, ito yung issue kay Alternergy. Like I said, very important yung ngayon nito, execution ng kanyang mga project. While yes, meron siyang cash ngayon, no? Around 3.2. Siguro yung mga process, yung mga inuutang niya yan. Tingnan yung kanyang current liability, short term, 745 million. Increasing, okay? And then, long-term debt, 7.4 billion. Increasing. So, lahat ng interest dito, kakain ng cash flows, okay? And then may preferred shares pa siya, so kakain pa ulit yun ng additional cash flows. Magka-capex pa siya, no? Kasi magbibuild pa to ng asset. Kakain pa yun ng additional cash flows. So konting-konti na lang yung matitira para sa mga common shareholder. In fact, ito yung cash flows niya for the 9-month period na sa ngayon, ayun bleeding in cash. Kasi ito yung normal sa mga mga companies na aggressive pa lang mag-build ng kanilang asset. Diba? Halos lahat ng kanilang cash papalabas. Okay? So, nagkakapex naman siya. Diba? Ayan So, malalaking project to. 2.9 billion yung ginagastos niya. Kaya meron tong yung tinatawag na execution risk. Bawal ma-delay yung mga project. Bawal matenga. Bawal mag-stop. Otherwise,
maipit to. O, yun yung biggest issue nito. Yung potential na maipit siya. So, ito yung preferred share issuance, no? Ayan, na eventually kailangan niyang ibalik din yan after 7 years. And bukod sa pag-issue ng preferred shares, aggressive din siya umutang. So sa ngayon, ang equity ng Alter is around 4.2 billion. Medyo mahirap, no? 4.2. 7.7 o tama, no? 7.4 na long-term debt. Tapos may preferred shares ka pa na ilan yun? 1.4. Medyo mahirap, no? Hindi niya afford maipit, no? Hindi niya afford magka-delay yung mga project. Yung mga ganitong klase ng company, no? There's a lot of unknown, there's a lot of uncertainty, and especially there's that massive risk sa kanyang execution. Di ko na pinapasok yung mga ganyan eh. Ngayon, in the case of GSIS, pinasok niya kasi preferred shares. However, yan yung tanong dyan, no? Mabayaran kaya ng Alternergy lahat ng payout na yan in the coming 7 years? Well, only time will tell. Or kung investor ka ngayon dito, you're just hoping na hindi siya matulad kaya PNX, di ba? Eventually naipit. Ang i-monitor mo dito yung mga project niya, mga project completion, ganyan. And syempre, every time na may na-kompleto siyang project, tumatalon ba yung kanyang mga revenues, profitability, ganyan. Na para sa akin, hindi ko gusto yung mga ganitong klase ng laro, kaya hindi ko siya pinapasok.